Muli po ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang umaga po sa ating mga kapatid, sa ating po mga bisita, mga parents ng Learning Center, mga learning visitors. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa ay gumawa ang Panginoon sa atin upang tayo po ay pagpalain ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, mga kaibigan, ako po ay nakakasigurado na lahat kayo na nandito ngayon o kamihan na nandito ngayon ay merong social media account. Maaari meron kang FB, Twitter, kung ano pang ibang mga TikTok o iba pang mga social media account. Ano yung mga kapatid, sa mundo ng social media ay makikita natin na parang hindi na ito mundo o lugar kung saan makakita tayo ng katotohanan. Sapagkat ang social media, sa isang pindot mo lamang, ay pwede ka nang magkaroon ng mas maputing balat, mas payat na mukha, mas magarbong buhay, o kaya naman ay ng isang masayang buhay. Sa social media, pwede mong i-filter ang iyong picture, i-edit ang iyong mga video, piliin lamang ang magagandang kwento ng buhay mo, at itago ang mga malulungkot at mga hindi kaaya-ayang nangyayari sa iyo. Nakikita mo sa mga newsfeed ang mga taong laging masaya, puno ng tagumpay, punong-puno ng mga spiritual posts, Bible verses, at maging ng mga encouraging quotes. Pero sa likod ng mga yon, naroon ang isang puso na nagdurusa, naiinggit, nagtatanim ng galit, o mga nagtatago ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi lahat ng ating nakikita sa social media ay totoo. Mas marami po ang masasabi nating pagpapanggap lamang. Ang social media ay hindi mundo ng katotohanan. Ito po isang digital stage ng pagpapanggap. Now, mabatid, hindi naman masama ang mag-post. Hindi naman masama yung magbahagi ka ng iyong mga karanasan, ng iyong mga tagumpay, o ng mga masasayang sandali ng iyong buhay, yung mga lugar na iyong napuntahan. Walang masama sa mga bagay na yan. Hindi rin masama na mag-post ng mga ministeryo o ng mga talata mula sa Biblia. Ngunit, nagiging delikado lamang ito kapag ginagamit natin ang social media upang magtago sa likod ng isang imahe. Yung magmukha kang matuwid sa paningin ng tao, samantalang ang iyong puso naman ay hindi tapat sa Diyos. Ngayon, ito yung isang katotohanan din, hindi lamang ito nangyayari sa online. Kasi nangyayari din ito sa loob ng church. Sa gitna ng mga panalangin at awitan, may mga pusong punong-puno ng pagkapanggap. Maaaring aktibong-aktibo sa ministeryo, pero merong mga itinatagong kasalanan. Maaaring tapat sa paningin ng tao, pero hindi tapat sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, sa harap ng Diyos, hindi sapat ng filter. Hindi sapat ng pagiging maganda ang iyong newsfeed o pagiging maayos sa paningin ng iba. Hindi lang nakikita ng Diyos ang larawan sa profile mo, nakikita niya lalo tigit ang laman ng puso mo. Ang iyong bawat kilos, salita, ang iyong bawat post, ang iyong bawat komento, ang bawat motibo ay lantad sa harapan ng ating Panginoon. Ganito po ang pangyayari na ating makikita at pag-aaralan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. At ito po ay magmumula sa buhay ni Ananias at Safira. Pero bago natin buksan ang ating banal na kasulatan, tayo muna'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos, ngayong oras na ito, wala kaming maitatago sa harapan ninyo. Lantad sa inyo ang aming motibo kung bakit kami nandito at dumalo ngayong araw na ito. Maaaring ang ilan ay napipilitan, ang ilan ay dahil sa kailangan, ang ilan ay merong hindi malaman na dahilan.
Samantalang iba ay narito talaga upang ikaw ay sambahin, ikaw ay papurihan. Panginoon, lantad sa inyo kung meron kaming dalang kasalanan. Lantad sa inyo kung meron kaming mga itinatagong hindi nakalulugod sa iyong harapan. Wala kaming maitatago sa iyong harapan. Lantad sa inyo kung kami ay interesadong makinig ng iyong salita. Lantad sa inyo kung kami walang gana at walang pakialam. O aming Diyos, ang aming dalangin, anumang mga pagpapanggap ang nasa aming puso't isipan, nawa mapalitan ito ng katotohanan. Masakapanin niyo po ang pangaral ng iyong salita upang mapalalahanan kami na hindi kami maaring magtago sa iyong harapan. Kaya dapat kami maging totoo palagi sa bawat pagharap namin sa iyo. O Diyos, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu. Katagpuin kami sa aming pangangailangang spiritual ngayong umaga. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Mga kapatid, anya ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa bagong tipan sa aklat po ng mga gawa. Para sa ating pong mga bisita, we have a series dito po sa ating worship service at dito po yung aklat ng mga gawa. At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang chapter 5 ng aklat ng mga gawa at tayo po ay babasa mula verse 1 hanggang verse 11. Kung kayo po ay mayroong mga Bible, open with me and read with me in your eyes, with your eyes. Sa mga wala naman po, we have our scripture in the screen. So, nice kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga gawa, kabanatang 5, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. Verse 1. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ang kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari at iniligid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi bagay yaoy nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa? Ang bagay na ito'y sa iyong puso. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kaniyang asawa na di nalalaman na nangyari ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ng Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadaling ka sa labas. At pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat na nakarinig ng mga bagay na ito. Mga kapatid, binasa natin ang aklat ng salita ng Diyos mula sa aklat ng mga gawa, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11, naway pagpalain ng Panginoon at kasangkapin ng pangangaral ng kanyang salita upang mabalaan tayo sa kasalanan ng pagpapanggap. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umagang ito ng kasalanan ng pagpapanggap. Kasalanan ng pagpapanggap. Mga kapatid, nabasa po natin ngayong umaga ay ang pinakaunang kasalanan na nagawa sa loob ng isang batang iglesia. Ito po ay ang kasalanan ng pagsisinungaling sa Diyos, yung kasalanan ng pagpapanggap. Ang kwento ni Ananias at Safira ay isang babala sa atin
tungkol sa kapanganiban ng pagsisinungaling sa Diyos. Ito ay babala sa atin sa ating mga pagpapanggap. Kung ating titingnan, nakakakilabot, nakakatakot itong nangyari. Siguro kung nandoon tayo sa panahon na ito, ay talagang matatakot tayo. Sapagkat kung palaging ganito ang magiging kabayaran ng ganitong kasalanan, baka lahat tayo dito ay patay na at nailibing na rin. Sapagkat isang bagay ang sigurado, maraming mga pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo humaharap sa Diyos, sa pagsamba, tayo ay nagpapanggap. Pero salamat na lamang sapagkat hindi naging ganito palagi ang pagtugon ng Panginoon, no? Yung paraan ng Panginoon ng kanyang pagpaparusa. Pero alam niyo po ba na sa lumang tipan ay meron ding kahawig na nangyaring ganito. Ito po ay minsan din nangyari sa lumang tipan at ito naman ay nangyari sa aklat ng Leviticus chapter 10. At ito ay tungkol sa mga anak ni Aaron na sina Nadab at saka si Abihu, kung saan sila po ay naglagay ng isang, ang tinatawag dito ay strange fire o ng isang apoy sa apoy ng Panginoon. At ito po ay naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbilin na hindi nila sila pwedeng maglagay ng ibang apoy, pero itong magkapatid na ito ay hindi sumunod. Sila ay nagpanggap na sila ay mas banal, kaya kanilang ginawa ay inapuyan nila yung apoy ng Panginoon, at dahil dito ang Diyos ay naggalit sa dalawang ito, at right there and then ay tinupok sila ng apoy at agad din silang namatay. So ang ibig sabihin, hindi palaging ganito ang paraan ng Panginoon, subalit ito ay isang babala sa atin na ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan ng pagpapanggap. Now, hindi natin alam mga kapatid, as I research, kung itong mag-asawang ito ay mga tunay na mananampalataya o hindi. According sa mga binasa ko, may mga nagsasabi na si Ananias at si Sapphira ay mga mananampalataya, samantalang mas marami ang nagsasabi, maging sa ating mga reform na mga commentary, ay sina Ananias at Sapphira ay mga hindi mananampalataya. At ang dahilan ay dahil sa kanilang pagsisinungaling. Yung dahilan ng kanilang pagsisinungaling at yung naging parusa agad sa kanila ng Panginoon na kamatayan. Kung kaya naman dahil dito, mas kumikiling o mas pumapabor ako na maaaring ang itong mag-asawang ito ay mga hindi totoong mananampalataya. Now, kung talagang hindi sila totoong mananampalataya, ipinapakita lamang nito yung katotohanan na talagang may mga nakapapasok sa isang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na mga hindi tunay na mananampalataya. At pwede natin itong tingnan gaya ng 12 alagad kung saan merong isang Judas na isa. So ganito natin dapat tingnan mga kapatid ang ating iglesia na maaari merong makapasok na mga hindi totoong mananampalataya na merong ibang dahilan ng pagpasok, merong ibang layunin ng pagpasok higit sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman dahil sa katotohanan ito, isang napakagandang bagay yung ating natutunan na sinisikap natin na siguraduhin ng lahat ng magiging miyembro ng ating iglesia o ng ating church ay mga tunay na mananampalataya. Bagamat hindi natin 100% na masisigurado na lahat ng papasok ay mga mananampalataya dahil limitado tayo ng kaalaman na malaman ang laman ng kanilang puso, subalit ganun pa man, dahil may isinulat ang banal na kasulatan ng mga palatandaan at mayroong mga ebidensya tayo na dapat hanapin sa kanila, kung magkaganon, nagkakaroon tayo kahit papaano ng kasiguruhan na bago natin sila tanggapin ay meron silang tunay na kaligtasan. Lalo na po ngayon, kung loloobin po ng Panginoon sa susunod na buwan, ay magkakaroon po tayo ng mga candidate for baptism and membership. Nawa, ipagkaloob ng Panginoon na sa interview pa lamang sa kanila ay ipahayag na sa atin ng Panginoon kung sino yung totoo at hindi pa mga tunay na mananampalataya.
Mga kapatid, ito pong kasalanang ito ng mag-asawang Ananias at Safira ay higit sa pagtatabi ng halaga ng kanilang napagbentahan. Kundi, ang talagang issue po dito ay yung kanilang puso. Kung saan, ninaisa na nilang magpasikat, magpa-impress sa mga tao na naging mitsa ng parusa ng Diyos sa kanila. Ngayon, whether mananampalataya o hindi, itong sina Ananias at Safira, ang kaso nila ay isang napakagandang paalaala at isang napapanahong paalaala sa atin tungkol sa kasalanan ng pagkapanggap. Nasa harapan natin ang Panginoon, nasa harapan ng Panginoon, hindi isang simpleng bagay lamang ang kasalanan ng pagpapanggap. Kaya dito kukuhanin ng ating mensahe ngayong umaga. And this is our message. Ang kasalanan ng pagpapanggap ay isang seryosong kasalanan na tumatanggap ng parusa mula sa Diyos. Ang kasalanan ng pagpapanggap ay isang seryosong kasalanan na tumatanggap ng parusa mula sa Diyos. Noong nakaraang mensahe para sa ating pong mga members, nakita natin ang isang napakagandang halimbawa ng matapat at mapagmalasakit na mga miyembro ng Iglesia ng Jerusalem, kung saan yung pong mga mayayaman ay nagbenta ng kanilang mga bahay at lupa at kanilang ibinigay sa paanan ng mga apostol, at ito po ay para matugunan ang pangailangan ng mga tao. Now, isa po sa pinangalanan sa mga taong nagbigay ng kanilang kayamanan ay itong si Jose na tinatawag na Barnabas, kung saan siya ay mayroong isang lupain, ito ay kanyang ibinenta, at ang kabuuan ng kanyang napagbentahan na ibinigay sa paanan ng mga apostol upang ito po ay maging katulungan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay at matugunan ng pangailangan ng mga mahirap. Pero ito na po, ang kasunod nito ay muli pong nagbigay ng pangalan si Lucas ng halimbawa ng mga tao sa loob ng iglesia. At ito po ay sina Ananias at Safira, na nagbili din po sila ng kanilang lupa at ibinigay din sa paanan ng mga apostol. Ang problema lamang ay ito, hindi sila matapat sa kanilang pag-ibigay. Sila po ay nagsinungaling sa kanilang napagbentahan. Sila ay nagkaroon ng pagpapanggap, kaya sila ay agad ding pinarusahan ng Diyos, agad din silang namatay. So bilang pag-aaral natin, meron po akong 3 puntos na ibabahagi sa inyo. Una, titingnan natin dito yung plano, ang plano ng pagpapanggap. Pangalawa, ang paglalantad ng pagpapanggap. At ang pangatlo, ang parusa sa pagpapanggap. 3 bagay po yan. Una, tingnan natin yung plano ng pagpapanggap. Merong mag-asawa na nagbenta ng kanilang lupa upang ibigay ang napagbilhan sa paanan ng mga apostol. Sila po ay sina Ananias at Safira. Gaya na pag-aralan natin noong nakarang linggo, naging isang pambihirang ugali po ito. Hindi ito naging norm, pero ito ay naging isang kinakailangang gawain ng panahon na yon, na yung mga tao na merong kayamanan ay nagbebenta ng kanilang mga kayamanan para ibigay sa paanan ng mga apostol. Ito ay nagagawa nila sa pagkilos ng banal na espiritu at sa kanilang malalim na pagkaunawa sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Now, dahil sa ganitong kaugalian ng iglesia, merong mag-asawa na nahikayat na gawin din po ito. Ang ginawa nila, nagbenta rin sila ng kanilang lupa at nagbigay din sila ng napagbentahan nila sa paanan ng mga apostol. Pero hindi katulad ni Jose, na nung nagbenta ng kanyang lupa ay buo niyang ibinigay yung lahat ng kanyang napagbentahan. Ang mag-asawa pong ito ay nagkasundo. Naitago ang ilang bahagi ng kanilang napagbentahan ng lupa at pagkatapos ay ibigay yung isang bahagi ng kanilang napagbentahan. Pero ito yung masama. Nagkasundo sila na magpanggap. Nagkasundo sila na magsinungaling at sabihin na yung buong halaga ng kanilang napagbentahan ay yung kanilang ibibigay sa paanan ng mga apostol, but in reality, meron silang
itinago na para sa kanila. Now, gusto ko munang liwanagin kasi meron pong ilang mga pagtuturo na ang kasalanan daw dito ay yung pagtatago. Naliliwanagin ko sa inyo mga kapatid, na ang kasalanan po dito ng mag-asawa ay hindi tungkol sa pagtatago ng bahagi ng kanilang napagbentahan. Ang kasalanan nila ay ang pagsisinungaling, ang pagpapanggap, ang hindi tamang kalagayan ng kanilang puso. Ipiniwanag po ito sa kanila ni Pablo na kahit hindi pa nila na ibebenta ang kanilang lupa, ito ay kanilang pag-aari. At kung ito man ay kanilang maibenta, ito man ay kanila pa ring pag-aari. Kasi kahit naman 1/2 lamang o 1/4 lamang ang kanilang ibigay, wala naman pong problema. At kahit nga po magbenta sila ng lupa, at kung ito man ay hindi nila ibigay, ay wala pa rin pong problema. Ang ibig sabihin, hindi kasalanan ang magtago ng bahagi ng iyong kinikita. Kasi po, kung kasalanan ang magtago ng bahagi ng ating kinikita, linggo-linggo tayong nagkakasala. Linggo-linggo tayong gumagawa ng kasalanan. Dahil palagay ko naman, wala naman sigurong tao dito na yung kabuuan ng kanyang kinikita linggo-linggo ay buong-buo niyang ibinibigay sa Panginoon. Bagkus, ang karamihan dito is bahagi lamang ng ating pong kinikita sa loob ng isang linggo ang ating ibinibigay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang naging kasalanan dito ay hindi yung pagtatago ng ibang bahagi ng napagbentahan nila, kundi yung kanilang pagsisinungaling, yung kanilang pagpapanggap. Nagkasundo sila bilang mag-asawa na sabihin na yung kanilang ibibigay ay ang kabuuan ng kanilang pinagbentahan, gayong meron naman silang itinago. At siguro may mga dahilan kung bakit nila ginawa ito. Marahil, meron din silang mga kailangan, kaya nagtago sila. Pero dahil nga naiengganyo sila na magbigay din ng kanilang mga pinagbentahan, nagbigay sila. Kaya lang ang naging kasalanan, sa halip na sabihin nila yung totoo, nagkasundo sila na magsinungaling, na magpanggap. Nagpanggap sila na yung kabuuan ng napagbentahan ay kanilang ibinigay. Sa madaling salita, nagpanggap sila na sila yung mga espiritual na tao, na may tunay na pagmamalasakit, pero ang totoo, hindi. Naalala niyo po ba yung kwento tungkol doon sa babaeng balo na nagbigay ng maliit na halaga lamang sa templo ng Panginoon? Isang araw kung saan ang Panginoong Yesus ay nakaupo doon sa templo, pinagmamasdan niya yung mga tao na nagbibigay at nakakuha ng pansin sa kanya yung isang babaeng balo na kung saan ay nagbigay lamang ng napakaliit na halaga, samantalang yung iba ay nagbibigay ng malaking halaga. At nung makita ng Panginoon ito, tinawag niya yung kanyang mga alagad at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang biyudang ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya mula sa kanyang karukaan, inihandog ang lahat ng kanyang ikabubuhay." Ipinapakita lamang dito ng Panginoon na alam niya, hindi lamang kung ano ang nasa ating kamay kapag tayo ay nagbibigay, kundi alam din ng Diyos ang laman ng ating puso kapag tayo ay nagbibigay. Alam ng Panginoon na ang biyudang ito ay nagbigay ng mayroong buong pusong pagsakripisyo, samantalang yung iba nagbibigay lamang ng labis sa kanilang mga kayamanan. Pero alam niyo po ba mga kapatid kung bakit po ginamit itong talatang ito, itong kabanatang ito? This is not really just to teach us about giving. But yung konteksto talaga nito ay yung pagpapaimbabaw, yung pagpapanggap, na may mga tao na maaaring nagbibigay ng malaki, na may mga tao na maaaring nagbibigay ng malaking halaga sa loob ng iglesia, pero hindi tunay ang kanilang kalooban. Ginagawa nila ito bilang panlabas o pakitang tao lamang.
partikular na tinutukoy dito ng Panginoon ay ang mga Pariseyo at ang mga Eskriba. Kaya dito po makikita natin mga kapatid, yung pagpapaimbabaw ay isang bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Kaya ako po'y may tanong sa inyo. If you're honest with us this morning, ang tanong ko sa inyo, naranasan mo na rin ba yung ganito? Yung nagpapanggap ka na ikaw ay spiritual na tao para lamang ma-impress mo yung mga tao sa palibot mo. Yung isipin ng mga tao na ikaw ay napakatapat na Kristiyano. Yung nagpapanggap ka na maayos ka sa harap ng iba, pero sa totoo hindi ka talaga maayos. Kasi palagi kayong magkaaway mag-asawa. At laging kagulo sa loob ng iyong pamilya. Yung nagpapanggap ka na matapat ka sa ministeryo mo, pero napapabayaan mo naman ang personal sanctification mo. Yung nagpapanggap ka na nangangaral ng ebanghelyo, pero ikaw pala mismo, hindi mo ginagawa yung ipinapangaral mo. Yung nagpapanggap ka lang sa harap ng iba, pero ang totoo, lahat ng ipinapakita mo, kunwari lamang. Alam nyo, ganito ang naging ugali ng mag-asawang ito. Pinagplanuhan nila ang pagkapanggap. At ito yung realidad. Pinaplano mo ang pagkapanggap mo sa mga tao. Ang hamon ko sa inyo kapatid ngayong umaga, kung isa kang mapagpanggap, kung isa kang mapakunwari, kung ikaw ay mapaimbabaw, magsisi ka na. Dahil seryosong kasalanan ang pagiging mapagpaimbabaw, ang pagiging mapagpanggap, at yan ay tumatanggap ng parusa sa Diyos. So itong mag-asawang ito, una nakita natin yung pagpaplano ng pagpapanggap. Pangalawa, tingnan natin dito yung paglalantad sa nagpapanggap. Ito yung nakakatakot mga kapatid. Yung ilalantad ang iyong pagpapanggap. Pansinin natin dito na si Ananias ay nagtungo sa pagtitipon ng iglesia, dala-dala niya yung napagbentahan ng kanilang lupa at ibinigay sa paanan ng mga apostol. Kung bakit doon siya nag-iisa, hindi natin alam. Kung bakit din niya kasama si Sapphira, hindi pa natin alam. Naglagay lang ako ng spekulasyon na baka kaya hindi niya pa kasama si Sapphira, baka inutusan niya si Sapphira na ikaw muna yung magtago nung pera na ating napagbintahan. Kaya maaaring talagang planado na wag muna silang magsabay. Now, maaaring wala namang nakakaalam sa iglesia sa halaga ng napagbentahan ng mag-asawa. Baka nga hindi rin alam ng mga member ng church at ng mga apostles na itong mag-asawang ito ay merong lupa at sila ay magbebenta. Nagulat na lamang marahil sila na itong si Ananias ay pumunta sa pagtitipon ng church at meron daladalang pera na napagbentahan ng kanilang lupa. Now siguro baka may nag-iisip sa inyo, paano nalaman ni Pedro na hindi yun ang tamang halaga ng pinagbentahan? Baka iniisip ninyo na alam ni Pedro na may pera na may lupa itong mag-asawang ito, alam niya yung sukat, baka real estate itong si Pedro, alam niyo kung magkano yung halaga ng lupa ng mga panahon na yon. Kaya nung nagpunta si Ananias at dinala yung pera, nagduda itong si Pedro. At sinabi niyang, teka, parang kulang yata ang iyong daladala. Pero kapatid, hindi ho ganon ng ating makikita. Hindi po ito dahil si Pedro ay nagduda sa halaga ng kanilang ibinigay. Hindi natin mababasa na si Pedro ay merong kaalaman, ni si Pedro ay nagtanong patungkol sa halaga ng kanilang pinagbentahan. Ang makikita natin mula sa banal na kasulatan na ito, inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung magkano ang dapat na mapagbentahan ni na Ananias at Sapphira. Yan ang sabi ng verse 3. Pakinggan niyo sabi ng verse 3. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Upang, pansin niyo dito, upang maglingid o magsubi o magtago o kumuha ng ibang bahagi ng halaga ng lupa.
Dito walang sinabi na may nagsumbong kay Pedro. Walang sinabi dito na may nagkwento kay Pedro. Ang tanging paliwanag natin kung bakit nalaman ni Pedro na hindi tama ang halaga na ibinigay ni Ananias ay sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Dito makikita natin ang Banal na Espiritu mismo ang nagbigay ng kalaman kay Pedro tungkol sa tunay na kalagayan ng puso ni Ananias. Ngayon, hindi lamang pagpapanggap ni Ananias ang nabunyag, pati yung pagpapanggap ng kanyang asawang si Safira. Actually, mayroong mas magandang pagkakataon sana itong si Safira para makapagsabi ng totoo. Sinubukan ni Pedro na tanungin si Safira kung yung ba talaga ang halaga ng napagbentahan nila ng lupa. Pero dahil nga sila ay nagkasundo bilang mag-asawa, na sila ay magsisinungaling, sila ay magpapanggap, anong sabi po ni Safira? Siya nga po, opo, ganun nga po ang aming napagbentahan. Anong sabi ng verse 8? At sinabi ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo sa gayon ang lupa. Sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi ni Pedro again, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? So ang punto natin dito mga kapatid ay ito, ang pagkaalam ni Pedro sa pagsinungaling at pagpapanggap ni Ananias at Safira ay hindi bunga ng isang investigasyon o pag-uusisa, kundi ng isang banal na pagpapahayag ng Diyos. Ito po'y nagpapakita ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga gawain ng tao. Sa pagkilos ng Banal na Espiritu, napatunayan ang katotohanan at nahayag ang lihim na kasalanan. Alam niyo dito mga batid, meron akong isang gustong ibigay na punto dito. Makikita niyo dito sa tagpong ito, yung hindi tama na pamumuno ng asawang lalaki. Nakita ko to habang inaaral ko na sa halip na itong lalaki na ito ang mamuno ng pagiging matapat sa Panginoon, pinamunuan niya ang kanyang asawa sa paggawa ng kasalanan at sa pagsisinungaling sa Panginoon. Mga lalaki na nandito ngayon, nais ko magpaalala sa inyo, tayo ang itinalaga ng Diyos na maging pinuno ng ating mga tahanan. Kaya meron tayong malaking pananagutan sa Panginoon sa magiging espiritual na kalagayan ng ating pamilya. Kaya ang pagbagsak at tagumpay ng isang pamilya sa kanyang espiritualidad ay nakasalalay sa kanyang ama o sa ama ng tahanan. Kaya paalala ko sa inyong mga lalaki na mga may asawa at sa mga lalaki na mag-aasawa, malaki ang pananagutan mo sa pagkapalago at pagkapatibay ng pananampalataya ng iyong pamilya. Pero bukod dyan, makikita din natin dito sa ating teksto ang pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Sabi po dito, hindi sila nagsinungaling sa tao, kundi sila ay nagsinungaling sa Diyos. Makikita nyo dito na si Pedro ay nagpakita o pinakita ni Pedro kung paanong ang Panginoon o ang Banal na Espiritu ay ang Panginoon, ang Diyos. Makikita natin una, na makikita na nalalaman ng Banal na Espiritu ang lahat ng bagay sa tao. Alam niyo po, yung pagiging all-knowing, katangian niya ng Diyos. Nalaman ng Banal na Espiritu ang laman at isip, ang laman ng puso ni Ananias at ni Safira. Kaya ito'y inihayag ng Diyos kay Pedro. Isang katangian ng Diyos. Pangalawa, makikita natin dito yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. May kakayanan siyang kumuha ng buhay. Isang karapatan ng Diyos. Alam niyo po ba na may karapatan lamang kumuha ng buhay ng isang tao ay ang Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang kumukuha ng buhay. Sa talatang ito na ating binasa, sino ang kumuha ng buhay? Ang Banal na Espiritu. Ipinapakita nito ang pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. At yung pinakamaliwanag sa verse 4, tinawag ni Pedro ang Diyos na banal, na tinawag ni Pedro na Diyos ang Banal na Espiritu.
Ang sabi niya, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu ay pagsisinungaling sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang pagpapanggap na ginawa ng tao ay lantad sa harapan ng Panginoon. Kaya wag natin iisipin na may tatago natin sa Diyos ang isang gawaing puno ng pagkukunwari at pagpapanggap. Wag nating isipin na hindi niya nakikita ang bawat gawa na lihim nating ginagawa. O hindi niya naririnig ang bawat salitang tahimik nating binibigkas. O hindi niya nalalaman ang ating puso at isipan. O ang ating mga pinapanood sa isang saradong pintuan ng ating kwarto. Mga kapatid, walang kasalanan na lihim sa Diyos. Walang gawa na hindi niya alam. Walang pagkukunwari na hindi lantad sa Kanya. Kaya kung may itinatago ka, kung may pagkukunwari ka, kung may papagpapanggap ka, magsisi ka na, magbago ka na, magpakatotoo ka, dahil siguradong ilalantad ng Panginoon balang araw ang lahat ng iyong mga pagpapanggap, ang lahat ng iyong pagkukunwari. Pakinggan nyo ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 2 and verse 3. Datapwat walang bagay na natatakpan, na hindi makahayag at natatago, na hindi malalaman. Kaya nga anumang sinasabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinasalita ninyo ng bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 13, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa ng kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. Mga kapatid, sa aming mga bisita, sa ating mga regular na dumadalo, isang paalala sa atin ito. May paglalahad sa ating mga pagkapanggap. Darating ang isang araw sa harapan ng Diyos, ilalantad ang lahat ng ating mga pagkukunwari at wala tayong maitatago sa Diyos. Ito na ho yung mabigat. May parusa sa pagpapanggap. May parusa sa mga nagpapanggap. Ang kasalanan ng pagpapanggap ay isang seryosong bagay. Ang naging parusa sa kanilang pagsisinungaling ay agad na kamatayan. Alam nyo, nung binasa ko to at iniintindi ko kung paano ito nangyari, talagang nakakatakot ito. Sa isang iglap ng pagsinungaling nila sa Diyos, agad silang namatay. Pero wag nating isipin na si Pedro may gawa nito. Dahil ang ginawa lamang naman ni Pedro ay kanyang inilahat ng katotohanan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang may gawa ng kamatayan ng mag-asawang ito ay ang Diyos. Anong nakita natin dito? Nabasa natin si Ananias ay namatay at inilibing. Alam niyo mga kapatid, wala namang binanggit dito na anumang seremonya o ritual na isinagawa sa kanya. Maaring kailangan siyang ilibing agad kasi napakabigat ng kanyang ginawang kasalanan. Alam nyo, ito yung nangyari, binalot na lamang ang kanyang katawan. At agad siyang inalis sa gitna ng pagtitipon ng iglesia upang mailibing. Naalala ko noong unang panahon, na kapag ang isang tao ay namamatay, anong ginagawa lamang? Ibinabalot hanggang sa nagkaroon na ng mga kabaong. Imagine nyo ito,
Right after ng kamatayan, ibinalot at inilibing. Now, hindi natin alam kung ano yung eksaktong isinagawa sa kanila sa kanyang paglilibing, ngunit ano man ang proseso, lumabas na inabot ito ng 3 oras. May 3 oras itong mga kabataang lalaki na ito para humanap ng paglilibingan upang mailibing itong si Ananias. May 3 oras din ang mga binatang ito para mag-usap-usap at tingnan ano ba yung nangyari. Bakit itong taong ito ay agad namatay? At meron 3 oras din lamang na hinintay ang iglesia para muli silang matuto sa parehas na katotohanan. Anong sabi ng verse 7 and verse 8? At nakalipas ang 3 oras, pumasok ang kanyang asawa na hindi nakaalam ng pangyayari. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ipinagbili ba ninyo ang lupa sa halagang ito? Ito na sana yung pagkakataon ni Safira para magsabi ng totoo. Ito na sana ang pagkakataon ni Safira para siya ay makapagsisi. May nabasa pa ako na ang ginawa daw ni Safira kaya siya ay nagsinungaling dahil siya ay naging masyadong submissive. Masyado siyang nagpasakop sa kanyang asawa na kaya yung pagsinungaling ay kanya na rin ginawa. Pero binigyan ng chance ni Pedro itong si Safira para sabihin ng totoo. Tinanong niya, totoo ba talaga na ito yung inyong pinagbentahan? Pero ito si Safira, dahil sa kanilang covetousness, dahil marahil sa kanilang mga masamang kaisipan, ang ginawa ni Safira ay nagpatuloy sa pagsisinungaling. Ang sabi niya, oo, sa halagang yan. At ano nangyari sa kanya? Dahil alam nating pinagpatuloy niya ang kanyang kasinungalingan, ano ang sinabi ng verse 9 at verse 10? At sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, ang paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa ay nasa pintuan at dadalhin ka rin niya sa labas at pagdakay nabuwal siya sa paanan niya at nalugutan ng hininga. Ano niyo mga batid? Nakakaawa naman itong mga kabataan na ito. Hindi pa nakakapagpahinga sa paglilibing, pagbalik nila mula sa paglilibing, nandoon na naman at meron na naman silang ililibing. Imagine yun, sabi ni Pedro, nandyan yung paa, mainit-init pa. Yung paa ng mga kabataang naglibing sa iyong asawa. At pagdating nila, nahandusay na rin si Safira at kailangan nilang ilibing muli. Pero, hindi ang focus dito ay yung mga kabataan. Ang pinaka-focus dito ay yung aral mula sa banal na Espiritu na gustong iparating sa iglesia. Ano yung sabi ng verse 11? At sinidlan ng takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng bagay na ito. Ang tanong ito, bakit kaya ganito yung hatol sa mag-asawa? Bakit kaya parang napakabigat naman ng hatol na ito? Bakit kaya kamatayan agad? Have you ever thought of that? Nung binasa natin kanina sa ating scripture reading, hindi pa kayo nagtaka at napatanong, bakit napakatindi naman ng parusa? Bakit patay agad? Alam nyo, maaaring sinadyang ginawa ito ng Diyos sa simula pa lamang ng kasaysayan ng iglesia upang itatag ang katotohanan tayo bilang banal na iglesia ng Diyos ay hindi dapat magsinungaling sa banal na Espiritu. Hindi tayo dapat nagsisinungaling sa Diyos. Maaring ginawa ito ng banal na Espiritu upang turuan tayong mula pa sa simula, mamuhay na tayo ng may katapatan sa kanyang presensya. Sa panahong ito, ipinapakita ng Diyos kung gaano kaseryoso ang kanyang presensya sa pagtitipon ng kanyang iglesia.
Maaaring ginawa ito ng Diyos upang maagang magbigay ng halimbawa ng kanyang katarungan at kabanalan upang turuan ng kanyang iglesia na magkaroon ng banal na takot sa Diyos, na matakot sila sa Diyos, na ang Diyos ay mayroong kapangyarihan maging sa buhay ng isang tao. Mga kapatid, kailangan nating tingnan ng kasalanan ito mula sa pananaw ng Diyos at hindi sa makamundong pananaw ng tao, na kung saan ang tingin ng tao sa kasalanan ay isang mababaw na bagay lamang. Ipinapakita sa atin ng talatang ito ang bigat ng kasalanan ng tao. Ipinapakita sa atin ng talatang ito ang katotohanan ng sinasabi ng aklat ng Roma, kabanatang 6, talatang 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ipinapakita sa atin dito na sa harapan ng Diyos, hindi maaari ang mga mapaimbabaw, hindi maaari ang mga mapagkunwari, hindi maaari ang mga pakitang tao, hindi maaari ang mga hipokrito. Ipinapakita sa atin ng talatang ito na sa ating iglesia, hindi nararapat na tayo ay mapaimbabaw, na tayo ay nagpapanggap lamang. Alam niyo po ba, mayroong isang kabanata sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 23 kung saan paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, "Woe unto you, mga kaawa-awa kayo sa aba ninyo, mga skriba at mga pariseyo." Paulit-ulit niyang tinatawag ang mga pariseyo at mga skriba na sila'y mangagsisi sa kanilang mga pagpapanggap. Paulit-ulit na sinasabi sa kanila ng Panginoon, tigilan nyo na ang inyong pagiging ipokrito, yung inyong pagpapakitang tao na sa harap ng tao kayo ay mabuti pero sa likod kayo ay masama. Gaya kayo ng isang nitso na malinis lamang sa harapan pero bulok at umaalingasaw sa kabulukan. Ito yung katotohanan ng kalagayan ng isang tao. Alam niyo mga kapatid, binabalaan din tayo na mag-ingat tayo sa mga libadura ng mga pariseyo na mga mapagkunwari. Alam niyo, pag sinabi nating libadura, ang libadura ay parang isang ingredient na inilalagay natin sa tinapay. Ang libadura, ito yung yeast na nagpapalaki sa tinapay. Tulad ng libadura, ang pagkukunwari ay nagsisimula sa maliit at halos hindi mo napapansin. Mukhang walang masama, ngunit kapag hindi agad na itama, ito ay kumakalat. Nililin lang nito ang isang tao na kanyang akalain na maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. Pero ang totoo, mali at mapanganib ang kanyang kalagayan. Ang isang libadura ay maaaring kumalat sa loob ng iglesia na kung hindi mapipigilan, malaki ang magiging epekto nito sa iglesia. Dahil maaaring dumating tayo sa panahong hindi na tayo sigurado na totoo ang ating ginagawa. Kaya mga kapatid, gaya ng mag-asawang ito na nahulog sa kasalanan ng pagpapanggap habang nasa loob ng iglesia, ibig sabihin nito, tayong lahat ay maaari ding mahulog sa parehas na kasalanan. Maaari tayong magsuot ng mga espiritual na maskara, na kapag kasama natin ang ibang tao, maayos tayo. Pero pag tayo na lamang mag-isa, ay hindi. Na kapag araw ng linggo, mukha kang maayos, masaya, masipag. Pero pagkatapos ng linggo, babalik ka at tatanggalin mo ang iyong maskara, ang iyong pagpapanggap. Alam niyo, mayroong ganitong nangyari sa mga alagad ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Pedro at Bernabe.
Itong mga taong ito, yung mga kilalang lingkod ng Diyos. Pero sila man ay nahulog sa ganitong uri ng pagkapanggap. Na nung minsan, sa iglesia ng Antioquia, ito pong iglesia ng Antioquia ay isang church na magkasama yung dalawang lahi na magkalayo. Sa Church of Antioch, nagsasamang sumasamba ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Ngayon, nung si Pedro at si Bernabe ay nasa Antioquia, sila po'y kumakain kasama ng mga Hintil. Nasa kultura nila noon ay hindi po pwedeng mangyari. Pero ang ginawa po ni na Pedro at Barnabas, sila po'y kumain na kasama ng mga Hintil. Pero noong dumating ang iba pang mga Hudyo, ano yung ginawa ni na Pedro at Bernabe? Iniwan nila yung mga Hintil at nakisama sa mga Hudyo. At nung iting makita ni Pablo, anong ginawa sa kanila ni Pablo? Pinagwikaan sila ni Pablo. Sinabi ni Pablo sa kanila na mali ang inyong ginagawa. Na ang inyong ginagawa ay pagpapaimbabaw. Ang inyong ginagawa ay pagpapanggap. At ito yung isang katotohanan, kapatid, na maaaring ito yung dahilan kung bakit tayo pinagwiwikaan ng Panginoon ngayong umaga. Sapagkat marahil meron sa atin na nandito ngayon na maaari ang tingin mo ay isa kang mabuting Kristiyano kapag araw ng linggo. Pero nagpapanggap ka lang. Nagpapanggap ka lang na okay ka sa harapan ng Panginoon. Pero ang totoo, hindi. Pero nais kitang paalalahanan, kaibigan, kapatid, lahat ng pagkapanggap ay malalantad sa harapan ng Panginoon. Pero anong maganda kay Bernabe at kay Pedro? Nung sila'y sinaway ni Pablo, sa halip na magmataas, sa halip na magmatuwid, buong kababaang tinanggap ni Pedro ang pagtutuwid. Dahil unawa niya na natagang siya ay nagkamali ng pagkapanggap. Ang payo ko sa inyo, dapat maging ganito ang ating ugali. Kapag tayo ay natagpuang nagkasala at nagkamali, kapag tayo ay sinaway sa ating kasalanan, kapag tayo nasaway sa ating pagkukunwari, buong puso kang magpakumbaba, aminin mo ang iyong mga pagkakasala, humingi ka ng tawad sa Diyos, at magpasakop ka sa iglesia. Dahil kung ang mga taong tulad ni na Pedro at Bernabe, na mga tunay na lingkod ay nahulog sa pagkapanggap o pagkukunwari, kaano pa kaya tayo? Kaya kailangan nating laging maging mapagmatiyag. Lagi nating suriin ang ating sarili. Ako ba'y tapat sa aking Diyos sa bawat oras ng aking buhay? Now, ano po naging resulta? Matapos makita nila sa harapan ng iglesia na namatay si Ananias at Safira. Hindi ko gugustuhin na may mangyari ngayong umagang ito, na may bumalagtas sa inyo o sa atin sa araw na ito para maniwala tayo. Pero ano ang naging bunga nito? Ang sabi po ng verse 6 and verse 11, nagkaroon ng matinding takot sa loob ng iglesia. Lahat ng nakarinig at lahat ng nakasaksi ay natakot. Bakit? Nakita nila na totoo ang Diyos. Mga kapatid, dapat din tayong magkaroon ng takot sapagkat ang Diyos na pumatay kay Ananias at Safira nang dahil sa kanilang kasalanan ay ang Diyos pa rin na ating sinasamba. Hindi man siya pumatay ngayon nang dahil sa ating mga kasalanan, merong nakatakdang araw ng iyong kamatayan upang ikaw ay humarap sa Diyos. Kaya seryosohin mo ang mensaheng ito ngayong umaga. Dahil kapag natagpuan ka ng Panginoon na nagpapanggap, ikaw ay haharap sa Kanya. Kaya ako po'y mayroong paanyaya sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo. Alam ng Diyos ang laman ng iyong puso.
Alam ng Diyos kung ikaw ay isa ng mananampalataya kay Kristo o hindi pa. Alam niya kung ikaw ay nagmamatigas. Alam niya kung ikaw ay nagmamayabang. Alam niya kung ikaw ay interesado. Alam niya kung ikaw ay walang gana. Alam niya ang lahat sa iyo. Alam niya ang pinagdaraanan mo. Alam niya ang lahat ng kasalanan mo. At alam niya na ikaw ay magbibigay sulit sa Kanya isang araw. Alam ng Diyos na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Alam ng Diyos na wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Alam ng Diyos na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa mabuti mong ginagawa, sa iyong relihiyon, sa iyong sariling paniniwala. Alam ng Diyos na mapapahama ka sa impyerno habang buhay sapagkat ikaw ay nagkasala. Alam din ng Diyos kung nagpapanggap ka lang na mabuti ka. Alam ng Diyos kung nagpapanggap ka lamang na sumasampalataya ka. Hindi mo matatago ang katotohanan yan. Pero dahil alam ng Diyos na wala kang magagawa, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para sa iyo. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang ikaw ay Kanyang iligtas. Isinugo niya ang Kanyang anak, ang Kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Ipinadala niya sa lupa, naging tao, nabuhay ng walang kasalanan. Nagdusa, ipinako sa krus na matay at muling nabuhay. At Kanyang ipinangako ng sino mang makasalanan na sasampalataya sa Kanyang anak ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, alam ng Panginoon ngayong araw na ito, kung uuwi ka na naman ng walang pananampalataya kay Kristo. Alam ng Panginoon ngayong umagang ito na hindi ka nakinig ng mabuti, kaya uuwi kang hindi ka mananampalataya. Pero alam din ng Panginoon ngayong araw na ito, kung sino sa inyo ang mayroong pusong handa ng sumampalataya sa Kanya. Bukas ang Panginoon para sa iyo. Kung ika'y lalapit ng buong puso at hihingi ng tawad sa Kanya. Ang Kanyang pangako, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Sana bago ka umuwi ng pagtitipon na ito, huwag ka nang magpanggap. Maging totoo ka. Maging totoo kang hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Maging totoo ka na hindi mo kayang iligtas sa umagitan ng iyong ginagawa. Huwag ka nang magpanggap. Magpakatotoo ka. Manampalataya ka kay Kristo na siyang tanging kailangan mo para sa kaligtasan. Sa inyong mga kapatid, sa ating mga miyembro, huwag ka nang magpanggap linggo-linggo. Nagpapanggap na ikaw ay spiritual na tao. Huwag ka nang magpanggap na okay ka. Ilapit mo sa Panginoon ang lahat ng iyong pagkapanggap. Ang lahat ng iyong mga kalungkutan, ang lahat ng iyong kasuliranin, maging ang lahat ng iyong kasalanan. Sapagkat ilalantad ng Panginoon ng ating mga pagkapanggap. Kaya bago gawin ng Panginoon yon, sana ngayong araw na ito, magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin.